Kung mahilig ka sa mga kwento ng katapatan ng hayop, tiyak na magugustuhan mo ang listahang ito. Dito sa Noel Polo TV, narito kami para magbigay saya, kaalaman, at inspirasyon sa karamihan. Kaya naman kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag palampasin ang mga kwentong tiyak na magpapabilib sa'yo at ito ang 10 pinakatapat na hayop sa buong mundo. Number 10, Dolphins. Unahin na natin ang mga dolphin. Siguro ay magugulat ka, ngunit ang mga dolphin ay natural na tapat sa mga taong nagkakaroon sila ng koneksyon. Kung nakakahanap sila ng isang tao na may malasakit sa kanila, nananatili silang tapat at magiliw. Kahit na matagal na silang hindi nagkikita, babalik pa rin sila at magiging kasing tapat ng dati. Ang isang nakakagulat na katotohanan ay mayroong isang uri ng dolphin na kayang mag-develop ng espesyal na atraksyon at magka-fall in love pa sa mga tao. Bukod pa dito, ang mga dolphin ay mahilig maglaro, ngunit ang pag-aalaga sa kanila ay hindi madali. Kailangan mo ng malaking imbakan ng tubig para ito ay magtagumpay. At sa totoo lang, hindi talaga sila angkop na maging alaga sa bahay dahil mas naniniwala sila sa mga relasyon na may distansya. Number 9, Elephants. Sumunod naman ang mga elepante. Ang mga elepante ay simbolo ng katapatan, pasensya, tapang at katalinuhan. Punong-puno ang kasaysayan ng mga kwento ng katapatan mula sa mga elepante at isa na dito ang elepante ni Akbar the Great na naging tanyag dahil sa kanyang pagiging tapat. Kilala ang mga elepante sa pagiging mapagbigay, hindi lang sa kapwa nila elepante, kundi pati na rin sa ibang mga hayop at mga tao. Madalas silang nagpapakita ng mga romantikong kilos, tulad ng pagyakap at magkasamang pag-ikot gamit ang kanilang mga pangil. Ipinapakita nila hindi lang ang katapatan sa iba, kundi pati na rin ang kanilang kabutihang loob sa kanilang sarili at sa ibang nilalang. Number 8, Wolves. Ang pangatlo sa ating listahan ay ang mga lobo. Isa sila sa mga pinakatapat na hayop sa buong mundo. Karaniwan, ang mga lobo ay nabubuhay sa maliliit na grupo na may 4 hanggang 9 na miyembro at may matinding koneksyon sa isa't isa. May ilang lobo na kilala sa kanilang walang katapusang pagmamahal sa kanilang mga partner. Pagdating sa mga tao, may mga lobo rin na nagpapakita ng katapatan. Bagaman, malapit sila sa mga aso, hindi ganun kalakas ang ugnayan nila sa mga tao. Karaniwan, hindi sila umatake ng tao maliban na lang kung sila ay napoprovoke o nadadamay sa alitan. Sa mga lobo na nahuli at inaalagaan, karaniwan silang mahiyain at hindi tumitingin sa mata ng kanilang amo at sumusunod lamang sila sa mga utos ng isang tao. Number 7, Rats. Karamihan sa atin ay mahilig kay Tom at Jerry. Kaya naman, pag-usapan natin si Jerry. Ang mga daga ay kilala sa kanilang pagiging tapat sa kanilang mga amo. Madali nilang nakikilala ang kanilang mga tagapag-alaga at tumutugon sa kanilang itsura at boses. Sila ay napaka-social at gustong-gusto makipag-hangout sa mga tao, maging sa sofa, sa balikat, o kaya sa mga hita ng kanilang mga amo. Ngunit, may isang bagay na kailangan mong tandaan kung nais mong mag-alaga ng daga. Maaari silang magdala ng mga sakit na mapanganib sa tao. Kaya't kung balak mong mag-alaga ng daga, siguraduhing hindi nila maaabot ang mga bagay tulad ng peppermint oil, castor oil, at citronella oil. At kung napanood mo na ba ang pelikulang Stuart Little, baka maiisip mo kung paano magiging kaakit-akit ang magkaroon ng daga bilang alaga. Number 6, Eagle. Magugulat ka sigurong malaman na pati ang mga agila ay tapat sa kanilang mga partner. Ang mga agila ay kilala sa pagiging monogamous o tapat sa isang partner habang buhay. Bagamat minsan, magkalayo ang male at female agila at naglalakbay ng magkahiwalay, laging nagkikita sila muli tuwing tagsibol upang magparami. Ang mga bald eagle ay halimbawa ng mga agilang may monogamous na relasyon. Kadalasan, hindi nila inaatake ang mga tao, ngunit may malaking halaga sila sa mga tao, lalo na sa falconry o panghuhuli gamit ang mga ibon. Kaya, bagamat ang mga agila ay kamanghamanghang hayop, hindi sila angkop na maging alaga. Ang mga ito ay wild animals at hindi nararapat na ilagay sa isang kulungan. Kung gusto mo man mag-alaga ng agila, mas mabuti pang mag-isip ng mabuti. Number 5, Ducks. Kilala ang mga bibe sa kanilang pagiging tapat at playful. Bagamat hindi nila matandaan ang isang tao ng matagal, kapag nabuo ang ugnayan sa pagitan ng tao at bibe, makikita mo silang susunod at maghahangad ng iyong pansin at pagmamahal. Hindi sila nagbubuo ng pangmatagalang relasyon, kundi seasonal bonds o seasonal monogamy. Ang ganitong klase ng relasyon ay nangyayari sa halos kalahating bahagi ng mga waterfowl species. Hindi naman sila madaling turuan.
dahil wala silang sphincter muscles at wala silang kontrol sa kanilang pagdumi o pag-ihi. Pero, madali silang alagaan sa malalawak na bukirin bilang mga alaga. Number 4, parrots. Ang mga taong nag-aalaga o may mga parrots bilang alaga ay nagsasabi na ang mga parrots ay mga tapat na alaga. Maaaring magtagal ng kaunti bago sila mag-adjust, pero kapag nabuo na ang ugnayan, magiging kasing tapat nila ang mga parrots tulad ng ibang mga alaga. Ang mga parrot ay masayahin at playful at mabilis matuto ng mga bagay. Ang ilan sa kanila ay kayang mag-memorize ng mga pangungusap sa wikang tao. Ang mga parrots ay may malawak na emosyon. Nakakaramdam sila ng pagmamahal at maaaring ma-depress. Ang kanilang emosyonal na kapasidad ay halos katulad ng sa mga tao, kaya't malakas ang kanilang koneksyon sa mga tao. Baka magulat ka pa malaman na ang mga parrots ay umiiyak kapag bored, may sakit, nasaktan o kulang sa ehersisyo. Number 3, lions. Ang mga lions ay tapat din, ngunit hindi sa mga tao. At kung tatanungin mo kung bakit sila kasama sa ating listahan, ito ay dahil sila ay tapat sa kanilang pride. Ang teritoryo ng bawat pride ay maaaring umaabot mula 15 hanggang 400 square miles. Kung susukatin ang katapatan ng lion mula sa perspective na iyon, talagang tapat sila. Ngunit hindi talaga pwedeng maging alaga ang lion dahil sila ay wild at may malasakit lamang sa kanilang sariling grupo. Bagamat may mga eksperto na nagsasabi na ang ilang lions ay maaaring maging tapat sa mga tao dahil magaling silang matuto, malakas pa rin ang aming payo na huwag magtangkang mag-alaga ng lion. Number 2, cats. Ang mga pusa ay malalim ang koneksyon sa kanilang mga amo, marahil higit pa sa mga aso. Karamihan ay iniisip na ang mga aso ang pinakatapat na kaibigan ng tao, at ang mga pusa ay cute lang na hayop na hindi naman masyadong nagpapakita ng emosyon. Pero dapat nating pag-isipan ito ng mabuti. Ayon sa isang bagong pag-aaral, ang mga pusa ay nakikita ang kanilang mga amo bilang pinagmumulan ng ginhawa at security, kaya't mahal kanila kahit hindi ito palaging ipinapakita. Bagamat hindi sila mahirap alagaan at madali silang maging pet, ang mga pusa ay masayahin at mahilig maglaro. May mga kababaihan na may malalim na pagmamahal sa kanilang mga pusa at ito ay hindi lang simpleng pagpapakita ng affection, kundi isang mas matinding pagmamahal. Number 1, dogs. Ang mga aso na tinatawag ding best friend ng tao ay talaga namang simbolo ng katapatan. Hindi lang sila basta alaga kundi mga kaibigan at katuwang sa buhay. Kapag naging kaibigan mo ang isang aso, magiging tapat sila sa'yo at ang kanilang loyalty ay walang kapantay. Ipinapakita nila ang kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng pagiging protective at maalaga. Minsan, hindi na nila alintana ang kanilang sarili, basta't ang mahalaga ay maprotektahan kanila at masiguro ang iyong kaligtasan. Ang mga aso ay may kakayahang makipagbanding sa kanilang mga amo at ipakita ang malalim na pagmamahal sa kanila. Minsan, may mga aso na ibinubuwis pa ang kanilang buhay para sa kaligtasan ng kanilang pamilya o amo. Lahat ng mga breed ng aso ay may kanya-kanyang personalidad, pero ang katapatan nila ay likas at makikita sa lahat ng ito. Hindi katulad ng ibang hayop, ang mga aso ay talagang nagiging parte na ng pamilya. Sila ay tapat, matalino, at may malalim na koneksyon sa tao. Kaya, kapag sinabing best friend ng tao, tiyak ay ang aso ang tinutukoy. Sila ay hindi lang basta alaga, kundi mga kasamahan sa buhay na nag-aalaga, nagpapasaya, at nagbibigay ng walang kondisyong pagmamahal. Ilan lamang ito sa 10 pinakatapat na hayop. Ano sa tingin nyo, anong hayop ang nais niyong alagaan? Kung may espesyal na kwento kayo tungkol sa inyong alaga, gusto naming marinig yan. Ang inyong mga suggestion ay malaking tulong sa amin upang makagawa ng mas magagandang content para sa inyo, kaya't huwag kalimutang magbigay ng feedback. Kung nagustuhan niyo ang video, i-like na at mag-subscribe para sa mga susunod na kwento at videos.